Hi! Long time no vlog. Ito nga pala yung naging ganap noong January 1. Ayan. So, New Year yan. Mismong araw ng New Year. At lalarga na naman ang ating Beba Dylan. Ayan. Mag-out of town kami. Uwi kami sa province ng aking hubby. So, ayan. Isinakay na namin ang aming mga gamit sa aming kolong-kolong. Ayan. Pupunta kami kila mami para kunin yung sasakyan. So, yun ang gagamitin naman papuntang province nila hubby. So, tara, samahan nyo kami for today's vlog. At syempre nga, hindi ko naman siya pwedeng hayaan dyan sa likod ng kolong-kolong. So, kinarga ko na lang yung kanyang travel bag. And then, nakarating na kami sa kila mamit nakuha yung sasakyan. As you can see, ayan, hindi ko na na-vlog ang pagdating namin sa kanila. So, eto na, tara, larga na tayo sa biyahe. So, nakita nyo ba kanina, ang dami naming karga, lalo na yung kay Beba Dylan. Dala namin yung kanyang cage. Ayan, dun siya nag-i-stay kapag nasa isang lugar na kami para hindi siya nagwawala. And so, nakabili na rin pala ako dyan ng 2 piling ng banana pasalubong sa aking mother-in-law since paborito niya yung saging. So, hindi ko na rin napakita yon or na-vlog pa yon kanina kasi medyo nagmamadali na kami dahil hapon na nga sa mga oras na yan. At kaninang lunch pa nila kami hinihintay makarating. So, alam niyo na, matagal talaga ako mag-empake. So, ngayon lang kami nakaalis. And then, napaka-komportable ng aking Beba Dylan. Tingnan nyo naman. O, diba? Ang sarap ng upo niya kay mami niya. Ayan. Kapag nagbabiyahe kami, ayaw na niya nag-i-stay sa kanyang bag, carrier bag. Mas gusto niya nagpapalabas and then nagpapakarga. Or gusto niya nasa lap ko lang siya matutulog, ganun. Or gigising siya, mag-view sightseeing, ganun siya. So, ayan, para hindi siya magulo sa biyahe, ilabas na lang natin siya and hayaan sa gusto niyang posisyon na nasa lap ko lang siya. So, tara. Ilang sandali pa nga lang, ayan, palabas na kami papasok na kami ng NLEX palabas. Sa mga sandaling nga yan, ayan, umaambon na kasi kita nyo naman yung weather dyan sa video. Hindi naman siya ganun kakulimlim. Parang ano lang siya, gloomy. Basta malamig yung weather. Ganun lang. So, ayan. Ambon-ambon lang siya sa mga sandaling yan. And then, ayun. Wala tayong vlog sa matagal na panahon kasi na-busy ang mga person. So, hindi ko nabili lagi yung mga nakaraang ang mga events or mga naging gawain for the last week ng 2025. So, moving forward, eto na tayo sa 2026. Ayan. Hope maging more blessings sa taon na to para sa ating lahat. So, ayan, kita nyo naman ng aking bebe. Komportable lang siya sa aming biyahe. And then, medyo tumigil na rin yung pag-ambon-ambon dyan. So, pagka ganyan talaga yung weather, ang sarap magbiyahe, no? Or kahit mag-joyride ka lang. Basta nagka-travel ka, ang sarap sa pakiramdam. Very relaxing yung weather. So, sa mga sandaling nga yan, hindi ba kami nagla-lunch? Hapon na dyan, passport na yata dyan kung di ako nagkakamali. Ang ganda ng view ng Mount Arayat to. Napaka gandang pagmasdan ng bundok na yan. So, nakapag-exit na kami ng NLEX and then papasok na kami ng province ni Happy. Ayan, welcome sa Tarlac. So, eto yung napakagandang tulay nila. Diba? Ang ganda niyang pagmasdan. Super ganda. Panahon pa yata to ng mga Japanese. So, ayan, enjoy natin ang tulay. So, ayan, diretso lang ng ating biyahe. Hindi na kami nag-stop over para mag-merienda or snack. Basta diretso na kasi hinihintay na talaga kami nila mama at ng mga bayaw ko. Ang ganda rin talaga ng daan papunta sa kanila. Yung zigzag, ganun. Tapos napakaraming halaman, puno, medyo mataas yung lugar, pababa, ganun. So, nakaka-relax lang talaga yung biyahe pa uwi. So, ayan na nga, nakarating na kami sa bahay ng aking bayaw. Diyan na kami pinadiretso since nandyan yung mga nandyan food. Na nga rin pala si mama, naiinip na nga siya, gusto na niya magpa-uwi sa bahay. So, ayan, sinabi namin malapit na kami. So, andyan nga pala sila tita, dumating sila, ayan, nalaman nilang nandiyan kami. So, nagpunta sila kasama si Tito. Ayun si Tito. So, ayan. Nauna pa kami dumating kina ate dyan since nagpunta pa sila sa kanilang other relatives sa ibang lugar. So, ayan. Nakarating sila. And then, dumating din yung mga anak nila tita. Ayan sila. Ayan. Medyo
kwentuhan ng saglit na oras. And then si Baby Dylan nga, ayan, nilagay namin siya sa kanyang cage. Ayan, nagwawala siya sa mga panahon yan. Medyo siguro dahil gutom na siya. And then, pauwi na rin yung mga anak nila tita. Sila tita paalis na rin. So, next nga, ayan, nagkaayaan na rin umuwi sa bahay nila mama. Since gabi na rin sa time na yan. And then, pagdating nga sa bahay nila mama, pinakain ko na si Baby Dylan. Ayan, gutom na siya. Kaya kanina pa siya nagwawala. So, ayan, habang kumakain siya, ito yung naging ganap. Upo, kwentuhan. Ayan, nagkukwento si mama. And then, after kumain ni Baby Dylan, nagwala na naman siya. Ayan, ang gusto niya, magpabuhat sa lap ni mami niya. Ayan. So, sa buong wala kami sa bahay, yan lang yung gusto niya. Napaka-behave niya nung mga time na yan. Basta, every time na magwawala siya sa cage niya, ang gusto lang talaga niya is magpabuhat sa lap ko. So, yan talagang gusto niya. Sa lap ko lang siya lagi. Which is good naman. Hindi siya ganun ka nagwawala. Paminsan-minsan, gusto niyang pumunta sa baba, sa lapag, maglakad-lakad. Which is ayaw ko. No, hindi pwede. Sa ano lang siya, sa cage and then sa cat litter lang niya. Yun lang siya pwedeng bawal. So, yun nga, dumating si ate dyan, dala-dala yung pinainit niyang big spaghetti. And then sabi ng pamangkin ko, videohan kita tita, the whole you. Para yan, habang nagkukwento ako, binivideo niya ako with Baby Dylan. And then after nyan, nagbigay na si ate ng kanya-kanya naming slice ng baked spaghetti niya. Ang sarap, in fairness, ang sarap ng baked spaghetti ni ate. And then, nagustuhan ko rin yung baked macaroni niya. Ay, hindi pala siya baked macaroni. Macaroni salad pala siya. So, ang sarap ng timpla nun. Gustong-gusto ko siya. So, kain tayo. Ayan, takamin ko kayo ngayon. At syempre, pagkatapos kong kumain dyan, nagdala ko ng detox natin. Kailangan ko mag-detox kasi medyo marami-rami rin ako nakain dyan. So, nagdala ako ng tatlo lang nadala kong detox since wala pa nga akong gaanong supply ng detox dyan. Ayan, nagtimpla na ako ng detox for me. Mauna na ako mag-detox kay Habi. Later na lang daw siya. So, medyo busog pa kasi siya. And then, so ayan, kung hindi pa kayo nagtatry ng detox, itry nyo na yung Sisig Glam Detox na yan. Choco flavor nga pala yung daladala ko dyan. Napakasarap ng lasa niyan. Lasang Milo siya na parang, basta chocolate drink siya. Masarap siya. Hindi siya nakaka-umay or nakakasawa. Malaking bagay ang pagdi-detox na lalo na kung bloated kayo. Ayan, hirap kayong mag-poops. Constipated kayo. Ayan, super helpful talaga sa akin ng detox na yan. Ng Sisig Glam. Napakasarap. So, syempre, usual, nagwala na naman ang aking Baby Dylan. Ayan, nagpakuha na naman siya. Gusto niya talaga magpakarga sa lap ko. Ayan, tingnan nyo naman. Napakapabebe talaga ng bebe na yan kahit ang laki-laki na niya. Super cute pa niya. Ang gwapo-gwapo. And then, habang nag-detox ako, ayan, gusto nga, kumakain nga yung pamangkin ko ng kuchinta dyan. So, ayan, tinutok ko pa talaga yung camera para makita ninyong pabebe yung aking Bebe Dylan. O, diba? Super gwapo ng bebe na yan. Walang kasing gwapo. Promise. Napakakulit. So, ayan. Balik tayo sa pagdi-detox. May glutathione and collagen na rin yan. So, habang nagdi-detox kayo, magiging glowing and blooming kayo. Hindi kayo magiging puyot habang nagpapatik-tik kayo. Diba? Malaking help talaga yan. Promise. I-try nyo na yan. Super effective. Magbasa kayo ng mga review. Napaka-legit. Puro galing yon sa legit customer na gumagamit niyan. So, ayan nga. May binigay nga pala si mama sa akin. Ayan. Kuyog. Kuyog nga pa yun. So, kuyog yan, fried, parang tuyo yan na flavored na siya. Pwede mo siyang kainin as it is na. Yan, galing pa yan sa magiging bayaw namin. Soon to be bayaw namin. From ano pa yon, Naga. And after na yan, magpapatimpla na rin ng detox si Habi. Since naubos ko na yung sa akin, dyan na rin sa tasa na yan, ititimpla ko yung sa kanyang detox. Ayan, para makapag-flash out na rin siya tomorrow at mas marami siyang nakain kesa sa akin dyan. So, ayan, ganyan. Timplahin nyo lang siya sa mainit na water. Mas prepared namin siya ng hot water since masarap siyang inumin kapag hot siya. So, pwede rin siya sa cold water. Kung bet ninyo, mahilig kayo sa mga lalamig na inumin. Pwede siya. Lagyan nyo siya ng ice. Mas masarap siya nun. And,
Kung bet nyo nga pala yan, mag-comment kayo sa comment section at ilalagay ko yung link kung saan kayo pwedeng mag-order ng product ng CC Glam. Legit yan, promise. Hindi ako gumagamit ng mga fake, no? Since loyal user ako ng mga product na detox from CC Glam. And then afterwards nga, kwento-kwentuhan na naman kami ng aking pamangkin dyan. Tingnan nyo naman kung gaano nagpapakyut ang bebe Dylan dyan. O, diba? Nanggigigil na rin dyan yung aming pamangkin. Napakakit kasi niya. And then, nag-init si ate ng bread. And then, nagprito rin siya or nagluto siya ng scrambled eggs. Ayan, gagawin namin ni pamangkin dyan is, kunwari magmumukbang kami ng tinapay and then fried eggs dyan. So ayan, merienda tayo. Ayan, gusto niya lagyan ng ketchup yung sa kanya. Ako hindi naman ako pag-ketchup. Mapag-mayonnaise ako rather, kesa sa mag-ketchup ako. And then, nga pala, kain tayo dyan. Takamin ko kayo. Gusto niyo mag-crave ng ganitong oras sa scrambled egg with fried. Hindi pala fried. Toasted bread pala yun. Hindi pala fried. So, kain tayo. Shoutout nga pala dun sa nasa likuran namin, sa dalawang lovers na nasa likod namin, kay ate at si kuya. Habang si Habi naman, ayun, busy sa pagsi-cellphone. Pamangkin ko nga pala yung daan dyan. Huwag nyo na lang siyang pansinin. So, ayan. At habang nagmumukbang nga kami ni pamangkin dyan, ayan, super lakas ng ulan dyan. Ewan ko ba? January 1 umuulan. Di ba usually sa lubong lang yung umuulan pag papasok na yung New Year. Pero, dyan talaga, ang lakas ng ulan. Sa bagay, okay lang naman yun. Baka, nagbibigay si Lord sa atin ng maraming blessing for this year 2026, diba? I-grab natin yan. I-claim natin, okay, diba? And then, shoutout ulit doon sa dalawang lovers sa likod. Habang busy silang lahat, nagsi-cellphone dyan. Kain tayo. Kami ni pamangkin. Ayan, hanggang sa maubos namin yung scrambled egg and toasted bread. At pagkatapos nga namin kumain dyan is nagpabebe na naman ang bebe Dylan. Ayan, lumipat siya sa aking pamangkin. Sa kanya naman siya nagpabuhat at nagpa-cute-cute pa. So, diba? Lalaki kasi si bebe Dylan, kaya ayan, mas preferred niya yung mga babae. Ayan, mahilig din sa pusa yung pamangkin ko. So, ayan, nagkaroon siya ng chance na makapag-alaga kahit papano habang nandyan si Dylan sa kanila. And wala kasi silang alagang pusa dyan. Yun lang, yung sipot na kusang nagpaampon pero hindi naman nila ganong hinahawakan. Natatakot kasi silang hawakan yung cat na dating sa kanila. So, unlike kay baby Dylan, napakalambing niya. Pwede mo siyang yakapin, lambingin. Super lambing ng baby boy. So, ayun na nga, after nyan, gabing-gabi na, nagpasok na kami sa kanya-kanyang kwarto. Since dalawa lang kami ni Habi, dyan ipinasok na namin yung cage ni Baby Dylan. Hindi pwedeng nasa labas siya ng cage. Naku, pupuntahan niya kami sa higaan. So, sa cage lang siya matutulog. And then, pati yung cat litter niya, pinasok na namin sa loob. Good thing lang is, hindi talaga siya tumae. The whole day na nandyan kami, puro ihilang yung gawa niya. Ayun, ba, mana yata sa akin yan, nahiyain din yung puwet pag nasa ibang bahay. So, ayun lang. Good night. See you sa January 2 vlog. Bye!